Pagkahumaling ng engkanto. Simula sa kanyang pagkabata, nanirahan ang pamilya ni Amelia sa isang liblib na bukirin na napapalibutan ng masaganang kagubatan. Mula noong siya magkaroon ng kamalayan, ang kanyang pangunahing gawain ay ang pagtatrabaho sa bukirin. Noong dekada 80, ang pamahalaan ay nasa kalituhan at ang balita ay puno ng mga insidente ng karahasan. Dahil dito, nagpasya ang buong angkan na lumipat sa isang lugar na mas malayo pa. Layong-layo sa kaguluhan ng bayan. Ang kanilang bagong tirahan ay milya ang layo mula sa sibilisasyon. At halos walang taong naninirahan dahil sa hangarin na makaiwas sa panganib at dilobyo ang kanilang pamilya. 7 taon lang si Amelia, ngunit marunong na siyang mag-alaga ng kalabaw, kambing, at mga alagang baboy at manok na siyang dala-dala nilang buong angkan para pagyamanin sa lugar kung saan sila dadalhin ng kapalaran. 3 pa lamang silang magkakapatid noon, ngunit halos 1 taon lang din ang agwat ng bawat isa. Siya ang naging panganay, kaya sa murang edad ay pasan-pasan na niya ang mabigat na responsibilidad na siyang nakasanayan na rin niya. Maging ang mag-alaga ng mga kapatid sa edad niya na 7 taon ay madali lamang niyang nagampanan. Habang nagpapahalab ng kalabaw noon si Amelia, ay masaya siyang kumakanta habang nasa ilalim ng punong kahoy. Hindi niya alam na may isang nilalang na matamis ang ngiti habang nakatingin sa kanya mula sa ibabaw ng punong kahoy na iyon. Aliw na aliw itong pinagmamasdan siyang gumagawa ng bolang yari sa dahon ng niyog habang kumakanta. Nang hindi na nito matiis ay bigla itong lumapit sa kanyang harapan. Hindi man lang niya namalayan ang paglapit nito dahil sobrang abala siya at nasisiyahan sa kanyang ginagawa. Halos makalimutan na niya ang kanyang alagang kalabaw. Mabuti na lang at abala rin kumakain ng mayayabong at matatabang damo. Ang ganda naman ng ginawa mong iyan, puna ng batang lalaki. Nagulat siya at nagtaka nang tiningala ang batang lalaki na nasa kanyang harapan. Ang gwapo nito, napakaputi. Kulay apo ang mga mata at matangos ang ilong. Yun nga lang, wala itong linya sa pagitan ng ilong at bibig. Ngunit napakagwapo pa ring bata nito, kaya matagal bago siya bumalik sa kanyang wisyo. Naku, saan ka galing? Hindi ka naman taga rito eh. Tanong ni Amelia. Diyan lang ako nakatira, sabay turo sa malaking puno. Ngunit hindi rin iyon masyadong pinansin ni Amelia. Wari ay nawalan siya ng tamang pag-iisip at napatango na lang sa sinabi ng batang lalaki. Napagtanto niyang hindi lang pala sila ang lumipat sa malayong lugar na iyon. May naligaw rin pala na iba bukod sa kanila. Natuwa siya sa kanyang naiisip. Ibig sabihin ay may makakalaro na siya bukod sa kanyang mga kapatid. Ako si Eros. Ilang beses na kitang nakikita ditong nagpapahalab ng mga alaga mo. Kaso nag-aatubili akong lumapit sa iyo. Baka kasi matakot ka sa akin eh. Uwi ka pa nito at pakilala. Napakatamis ng ngiting nakaukit sa mukha nito. Naku, bakit naman ako matatakot sa iyo? Ang gwapo mo kaya. At saka, ang bait mo din naman ha. Siya nga pala, ako si Amelia. Sana lagi kang pumupunta rito para naman may kausap ako lagi at kalaro. Lagi lang kasi akong mag-isa dito eh. Talaga? Oo naman Amelia. Lagi lang naman akong nandito eh. Simula noon ay naging malapit na magkaibigan na
si Amelia at Eros. Tuwang-tuwa si Amelia na ikwento sa kanyang mga magulang ang tungkol sa nakilala niyang bagong kaibigan. Anong Eros? Huwag ka ngang magbiro ng ganyan, Amelia. Walang nakatira sa parang na iyon. Walang bahay doon. Kaya saan galing ang Eros na iyon? Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong pinag-iimbento mong kwento. Pero, totoo ang sinasabi ko, Nay. Kaidaran ko lang po si Eros. Tumahimik ka na, Amelia. Panaginip mo lang yung bata ka. Hindi na siya umimik pa nang tila tumaas na ang boses ng kanyang ina. Kung ayaw nitong maniwala, ay hindi na niya ito pipilitin pa. Basta may kaibigan siyang si Eros at iyon ay napakalinaw at hindi panaginip. Mas lalo niya iyong napatunayan nang halos araw-araw ay naroon ito at sinasamahan siyang magpapahalab ng kalabaw. Minsan nga ay sinasamahan pa siya nitong maligo sa batis. Kung ano-anong kwento nito at iyon ay tungkol sa mga pantasyang bagay. Gaya ng mga diwata at kung ano-anong mga nilalang sa kanilang kubo. Tuwang-tuwa rin siya habang tinatatak sa kanyang imahinasyon ang mga kwento ng kaibigan. Hindi pa siya nakakakita ng mga nilalang na kinakwento ni Eros at hiling niya balang araw ay isa sa mga ito ang kanyang makikita at magiging kaibigan na rin. Noong una ay doon lang sila sa parang nagkikita ni Eros. Ngunit nang lumao na ay, kahit sa balon nila habang nag-iigib siya ng tubig, ay bigla na lang itong sumisipot sa kanyang harapan. Ano ka ba, Eros? Nakakagulat ka naman. Bakit pa bigla-bigla ka nalang sumisipot mula sa kung saan? Inis na tanong niya rito. Pasensya na kung nagulat kita. Tutulungan na lang kitang punuin ang lahat ng lalagyan niyo ng tubig. Tsaka yung mga banga. Tapos, laro tayo ng tagu-taguan. Talaga? Sige pa. Sabik niyang sagot. Wala pang 3 balik siya sa balon ay napuno na niya agad ang lahat ng igiban. Nagtaka man ay hindi na rin yun pumasok sa kanyang isipan dahil sa mura niyang edad at sa kasabikan niyang makapaglaro. Na matagal na halos hindi niya nagawa. Masaya silang naglalaro ni Eros sa likod mismo ng kanilang bahay. 3:00 pa lamang iyon ng hapon. Nagising pa ang kanyang ina sa kanyang ingay. Kaya bumangon ito para sawayin siya. Ano ka ba, Amelia? Ang ingay mo dyan. Alam mong natutulog ang mga kapatid mo. Pasensya na, Nay. Naglalaro lang kasi kami ng kaibigan ko ng tagu-taguan. Sinong kaibigan? Si Eros, Nay. Yung kinikwento ko sa iyo na doon nakatira sa parang. Nandito siya. Magkalaro kami. Sa gulat ay napatayo si Aling Herma mula sa pagkakahiga mula sa berha at sinilip siya sa likuran ng bahay. Ngunit wala naman itong may nakita. Kaya kinilabutan ito sa sinasabi ni Amelia. Ikaw talagang bata ka. Tinatakot mo naman ako eh. Wala ka namang kasama dyan eh. Anong wala, Nay? Nandito siya oh. Nasa harapan ko. Ano ba, Eros? Bakit hindi ka makita ni Nanay? Mas lalong kinilabutan ng ginang. Kaya nagpasya na itong papasukin siya sa loob ng bahay. Ikaw kasi, hindi na tayo makapaglaro tuloy. Umuwi ka na lang muna. Bukas na lang tayo maglaro muli. Wika pa niya. Nakasimangot siyang pumasok ng bahay. Inusisa pa ng kanyang ina kung puno na ba ang kanilang igiba ng tubig. Namangha pa ito dahil walang bakanting igiban dahil puno ang lahat. Napakasipag mo talagang bata ka, Amelia. Sige na, matulog ka muna. Sigurado akong napagod ka sa mga trabaho mo. Hindi naman po na eh. Tinulungan kaya ako ni Eros kanina. Kita mo naman ang bilis na puno ng mga imbakan.
Muli na namang nangilabot ang ginang, ngunit hindi na rin niya ito pinansin pa. Sa utak ng ginang ay ganon talaga ang mga bata. Sa tuwing magkukwento si Amelia ng tungkol sa kanyang kaibigang si Eros, ay hinahayaan na lamang ng ginang. Hanggang sa dumating ang pagdadalaga ni Amelia. Mas naging malapit sila ni Eros sa isa't isa. Nag-aaral na rin si Amelia sa kanilang bayan at lingguhan na lang ito kung umuwi. Hindi na pala kwento si Amelia tungkol kay Eros. Napagtanto na niyang ibang nilalang si Eros at hindi ito basta nagpapakita kahit kanino man. Ngunit ang nakakatuwa ay nag-aaral din ito. Kaya halos magkasama na sila palagi. Madalas ay binibigyan siya ni Eros ng baon. Iyon nga lang ay magkaiba sila ng pinapasukan. Si Eros ay nasa isang pribadong paaralan, samantalang siya ay nasa pampubliko. Ngunit sa tuwing hapon ay laging dumadalaw si Eros sa kanyang tinutuluyang bahay. Mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa at walang nakakapambuli sa kanya dahil laging nandyan si Eros para depensahan siya. Isang beses na pinagtawanan siya ng mga kaklaseng babae dahil sa luma niyang sapatos. Hapon na iyon at pauwi na siya noon. Habang nakabuntot ang mga kaklase at pinagtatawanan ang natuklap niyang apakan ng sapatos, umiiyak lang siya noon habang si Eros ay nakatingin mula sa hindi kalayuan. Sa galit ni Eros sa mga ito ay hindi napigil ng pinatilyong engkanto ang sarili. Biglang nagkaroon ng tila ibo-ibo at hinigop niyon ang tatlong babaeng nampuli kay Amelia. Halos magkumpulan ng tatlo habang paikot-ikot sa ere. Marami ang nakatingin sa tatlo at ang iba ay natatawa ring nakatingin sa kanila na nasa ere na halos nahubadan na nang nakapaikot ng dala ng ibo-ibo. Napaikot ang tingin ni Amelia at doon niya napagtanto kung sino ang may gawa ng bagay na iyon. Nasa di kalayuan si Eros at tuwang-tuwa na nakahalakhak habang nakatingin sa tatlo. Nilipitan ito ni Amelia para sawayin. Eros, anong ginagawa mo? Tigilan mo sila. Hindi, dapat lang sa kanila yan para magtanda. Nag-aaral din naman sila ngunit parang wala namang magandang natutunan mga iyan sa paaralan. Inis na wika ng binatilyo. Hayaan mo na sila. Ano ka ba? Tama na yan. Nang makita ni Eros na tila seryosong nagagalit si Amelia, ay tinigil na rin ito ang ibo-ibo. Dahilan ng pagbagsak ng tatlong babaeng kaklase ni Amelia. Ayan na, ikaw pa itong galit. Ikaw na nga itong pinagtatanggol ko sa mga bully na iyan. Patungal ng binatilyo. Kasi mali ang ginawa mo. Alam kong mali ang ginawa nila ngunit hindi magandang gumanti sa ganyan. Hayaan mong ang nasa itaas ang magdidisiplina sa kanila. Abay, hindi pwede sa akin ang ganyan. Kung hindi nga lang sa iyo ay malamang kanina ko pa nabungal ang mga bibig ng mga iyan. Ikaw talaga, Eros, napaka-brutal mo. Halika na nga, umuwi na tayo. Yaya niya rito. Ngunit bago pa siya nakahakbang, ay nahawakan nito ang kanyang isang paa. Oh, bakit? Tanong ni Amelia. Hubarin mo muna, aayusin ko lang. Wika nito. Ang tinutukoy nito ay ang kanyang sapatos na konting-konti na lang ay bibigay na. Wala siyang magawa kundi ang hubarin ito at nagulat siya ng paghahawak ni Eros dito ay bigla na lamang itong nagliwanag. Nadalang sandali pa ay naging maayos na at naging buo ulit ito. Ikaw talaga kung ano-anong pinanggagamitan mo ng iyong kapangyarihan. Porke isa kang engkanto. Bakit ba parang pinag-iinitan mo na ako?
Gusto ko lang naman ang nakakabuti para sa iyo, Amelia. Ayaw kong nahihirapan ka. Ayaw kong may mananakit sa iyo. Lahat na ito ay para sa ikabubuti mo, Amelia. Oo na, sige na. Halika na nga. Marami pa akong gagawing tagdang arilin pagdating ng bahay. Reklamo niya. Tuturuan kita, huwag kang mag-alala. Sagot ni Eros. Napangiti na lamang siya. Napakaswerte niya dahil nagkaroon siya ng kaibigan. Bukod sa protektado siya, ay libre minsan sa mga gastusin. Lagi pa siya nitong tinuturuan sa kanya mga takdang aralin at tinutulungan sa mga proyekto. Kaya mas lalong napalapit ang kanyang loob dito. Hanggang sa hindi inaasahan, lumipas ang 1 linggo na walang paramdam si Eros sa kanya. Hindi siya ganoon kasanay dahil pinakamahaba na ang 3 araw na hindi ito magpapakita sa kanya. Aminado siyang nangungulila siya rito dahil nakasanayan na niya lagi itong kausap at laging kasama. Wala siyang malapit na kaibigan sa paaralan dahil nawiwarduhan ang kanyang mga kaklase sa kanya at wala rin naman siyang pakialam dahil sapat na sa kanya na may isang Eros sa buhay niya na tapat at maaasahang kaibigan. Ngunit 2 linggo na ang lumipas ay hindi pa rin ito nagpaparamdam. Kaya minabuti na niyang puntahan ito sa inupahan nitong bahay. Lulungkot siya sa isiping baka wala siyang maabutan doon. Baka matagal nang huminto sa pag-aaral at doon na lang sa kanilang kaharian nagpatuloy. Kabado siya habang papalapit sa tinitirhan nito. Habang papalapit ay pagkasabik at kaba ang kanyang nararamdaman. Isang kalabog ang kanyang narinig mula sa loob nang makalapit na siya sa pintuan ng bahay. Ibig sabihin ay may tao sa loob. Tila nakaramdam siya ng hinanakit, ngunit kailangan niyang alamin kung bakit hindi siya nito sinisipot sa loob ng 2 linggo. Ilang katok pa lang ginawa niya nang biglang bumukas ang pinto. Ngunit nagulat siya nang ang bumungad sa kanya ay isang babae. Sa pagkakatansya niya ay katulad din ito ni Eros, isa ring engkantada. Dahil sa ganda at kaputi ang taglay nito. Isa pang sinyalis ay ang sa pagitan ng ilong at bibig nito. Katulad kay Eros. Anong kailangan mo? Tila masungit na tanong nito. Ako po si Amelia. Pakilala niya. Alam ko, kilala kita. Ang tanong ko ay ano ang kailangan mo? Hinahanap ko po si Eros. Pagkasabi niya ay biglang sumulpot sa likuran ng dalaga ang binata. Amelia, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng binata. Eros, 2 linggo mo akong hindi sinipot. Ayos ka lang ba para tanungin mo ako sa bagay na iyan? Naiiritang tanong niya sa binata. Pumasok ka dito, may kailangan tayong pag-usapan. Utos ng dalagang engkantada sa kanya. Sumunod siya sa mga ito habang tahimik na naglalakad papasok sa loob. Pinaupo pa siya ng babae sa upuang kaharap nito. Seryoso siyang tinititigan bago muling nagsalita. Ako si Prinsesa Suhan. Ako ang magiging asawa ni Eros pagdating ng panahon. At alam ko ang tungkol sa inyong pagkakaibigan. Ngayon, binabalaan na kita. Siguro naman ay batid mo ng engkanto si Eros. Hindi mo siya kauri, kaya nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka nang masyadong didikit pa kay Eros. Akin lang siya at magkaiba ang mundo natin sa isa't isa. Ang engkanto ay para lang sa mga engkanta. At pagdating ng panahon, kami ang magiging hari at reyna ng aming kaharian. Kaya ngayon pa lang, matuto ka ng lumugar sa buhay ni Eros. Mahaba at prangkang sabi sa kanya ng prinsesa. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Si Eros ay nasa likod lang ng prinsesa.
Halatang may nais itong sabihin, ngunit nagpipigil lamang. May bumabagabag dito at alam niya iyon, batay sa reaksyon ng mukha nito. Pasensya na, Prinsesa Suhan. Simula ngayon, hindi ko na kayo aabalahin ni Eros. Pasensya na talaga. Nag-aalala lang kasi ako dahil matagal nang hindi nagparamdam si Eros sa akin. Akala ko naman ay napaano na. Ngayong alam ko na nang maayos naman pala ang kanyang lagay. Tsaka may magandang balita ay ayos na ako. Hayaan mo. At hindi na mangyaring gagambala pa ako sa inyo. Pangako. Mahabang litanya niya. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang hawakan ng prinsesa. Sandali. Higil nito sa kanya. Bakit po, Prinsesa Suhan? Tanong niya. Bigla nitong itinaas ang kanang kamay. Tapos ay may biglang nagliwanag. At ilang sandali pa ay unti-unting humubog sa kamay nito ang ilang perasong gintong palamuti. Eto, marami ito at pwede mong ibenta sakaling mamomroblema ka sa pera. Huwag kang mag-alala, mataas ang halaga niyan dahil tunay na ginto iyan. Kaya matagal bago mo maubos ang pera sakaling maibenta mo na yan lahat. Paliwanag ng prinsesa. Naku, hindi mo naman kailangan gawin ito, Prinsesa Suhan. Hayaan mo akong gawin ito. Pasalamat ko na rin sa'yo dahil mabuti kang kaibigan kay Eros. Kaya tanggapin mo na. Sa iyo at sa gusto mo, sa pilitan ko itong iiwan sa'yo. Wala siyang magawa kundi ang huminga ng malalim at nagpasalamat dito. Wala rin siyang pagpipilian kundi ang tanggapin ang lahat ng gintong alahas na iyon. Ngunit habang pauwi ay hindi niya maiwasang maiyak. Naalala niya ang kanilang mga pinagsamahan ng dalawa ni Eros. Simula noong unang araw kung paano sila nagkakilala. Hindi niya akalaing aabot sila sa ganon katagal na pagkakaibigan. At aminado siyang umaasa siya na higit pa doon ang kanilang kahantungan. Matagal na niyang itinatago ang espesyal na pagtingin kay Eros. Ngunit pilit niya itong pinipigilan dahil sa babae siya. At higit sa lahat ay magkaiba ang kanilang mundo. Ngunit kahit paanong pilit niyang ilayo ang loob sa binatang engkanto, ay mas lalo pa yatang naging malalim ang kanyang espesyal na pagtingin sa binata. Ngunit wala ng pag-asa. Bigo na siya sa kanyang pag-ibig dito at habang buhay na niya itong damdamin. Wala na siyang pinapangarap pang iibigin kundi si Eros lang. Nag-iisang lalaking nais niya kahit alam niya na noon pa man na bawal at malabong mangyari dahil magkaiba ang mundo at katauhan nila. Ilang buwan nang walang paramdam si Eros sa kanya. Siguro nga ay bumalik na ito sa kanilang kaharian kasama ang prinsesa. Hindi na marahil nito pinagpatuloy ang pag-aaral dito sa mundo ng mga tao. Pinilit na lamang niyang limutin ang binatang engkanto dahil iyon naman talaga ang nararapat. Sobrang bilis na mga araw at buwan. Nasa 3 taon na siya ngayon ng kolehiyo. At hindi niya akalaing unti-unti ay nababawasan na ang sakit ng kanyang dibdib na dulot ng paglisa ni Eros. Simula noon ay takot na rin siyang makipaglapit ni Inuman. Kahit sa mga kaklaseng lalaki na nais makipaglapit sa kanya ay napakailap niya. Ayaw niyang muli ay umasa sa wala. Mas may nabuti na lamang niyang mag-focus sa pag-aaral. Naging magaan na rin ang buhay ng kanyang buong pamilya dahil sa tulong ng mga gintong bigay ni Prinsesa Suhan sa kanya. Malaking bagay iyon dahil nakapagpatayo sila ng munting negosyo sa bayan at naging mabenta iyon sa madla. Kaya walang problema ang pamilya pagdating sa pangangailangan, lalo na sa pag-aaral. Unti-unti nang nilimot ni Amelia ang tungkol kay Eros. Katunayan ay may nakilala siyang binatang si Premo na nag-aaral sa pagiging arkitekto
at magtatapos na sa taong iyan. Noong una ay pilit niya itong iniiwasan. Subalit mas lalo lamang itong nagpursige na kunin ang kanyang loob. Sa katagalan ay unti-unting napalapit ang loob niya rito. Mabait si Premo at halos lahat ng atensyon kapag wala itong ginagawa at walang pasok ay halos nakatuon sa kanya. Kaya hindi nagtagal ay sinagot na rin niya ang panliligaw nito sa kanya. Sa kabila ng presensya ng binata ay batid niyang may kulang pa rin sa kanyang puso. Napilit niyang isinantabi dahil ayaw niyang maging hindi patas sa naging karelasyon. Mahal, dinadalan kita ng paborito mong kakanin. Masayang bungad ng Premo sa kanya isang umaga. Araw iyon ng Sabado at pareho silang walang pasok. Ikaw talaga mahal, lagi mo na lang akong ini-spoil. Masyado na akong nasasanay sa mga pinagagawa mo ha. Reklamo niya. Di mabuti nga yun, kahit araw-araw pa kitang i-spoil. Basta makita kong masaya ka, mahal. Paano kung masyado na akong nasasanay? Tapos bigla kang bumigay kasi mapagtanto mo na hindi mo pa talaga ako mahal. O di kaya ay may nakilala kang mas mabait at mas matalino. Higit sa lahat mas maganda kaysa sa akin. May malungkot sa kanyang himig habang sinasabi iyon. Muli na naman niyang naalala si Eros. Ano ba naman niyang iniisip mo, mahal? Hindi mangyayari iyan. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa paglipas ng mga taon. Pangako iyan. Sa iyo na nakaikot ang mga plano ko sa buhay. Ikaw lang ang gustong makasama habang buhay. Tandaan mo yan. Litanya ng binata. Biglang nakaramdam ng pagkagalti si Amelia. Hindi niya maipangako dito na ganoon din siya. Dahil kalahati ng kanyang isip at puso ang umaasa sa muling pagbabalik ng unang binatang minahal niya. Kahit pa alam niyang walang kasiguruhan. Kahit alam niya na imposible. Hindi niya alam kung bakit tila umaasa pa rin ang kanyang puso na balang araw ay may isang Eros na babalik para sa kanya. Alam niyang mali ang umasa sa wala, ngunit iyon ang naramdaman niya. Buong maghapon niyang kasama sa Premo at wala silang ibang ginawa maghapon kundi ang manood lang ng mga pelikula. Madilim na nang magpasya sa Premo na umuwi na sa kanila. Binilin pa nito sa nobya na siguruhing ikantado ang pinto at mga binata. Oras na makaalis na ito sa kanyang tinutuluyang apartment. Tumango lang siya dito. Habang naiwang nanonood ng pelikula, ay hindi niya namalayang nakatulog siya at nagising na lamang sa malamig na ihip ng hangin. Napagtanto niyang hindi niya naisara ang bintana. Kung kaya tumayo siya para isara ito. Laking gulat niya nang pagkabalik niya ng upo para sana manood muli ng TV. Bumungad sa kanyang harapan ang isang pamilyar na mukha na noon pa niya inaasam-asam na muling makita. Eros, totoo ba ito? Tanong niya. Malungkot ang mukha nito. Hindi man lang nakuhang ngumiti at sumagot. Bagkos ay tumalikod ito na may mabigat na anyo sa mukha. Nakalimutan mo na talaga ako ng tuluyan. Nawala ako ng ilang taon. May karelasyon ka na kaagad. Tila panunumbat nito. Ikaw pa itong may ganang sumbatan ako. Wala kang ang kwento sa akin tungkol sa prinsesa mo. Basta ka na lang niyang inilayo sa akin na hindi man lang tayo nag-usap noon. O kaya nagpaalam ka man lang sa akin. Walang ganon, hindi ba? Sino bang nasaktan? Hindi ba ako? Sumbat niya rito. Sa pagkakataong iyon na hindi na niya napigilang umiyak. Humarap si Eros sa kanya at umambad sa kanyang luhaan din itong mga mata. Ramdam rin niya ang sakit na pinagdaanan nito.
Kung alam mo lang, Amelia, ilang taon akong nagdusa. Ilang taon akong naging bilanggo sa mundo ko. Isin ko mang tumakas makausap man lang kita, ay hindi ko magawa. Tinatakot nila ako kapag tatakas ako at pilit na makipagkita sa iyo. Uubusin nila ang pamilya ko. Hindi naman ako ganoon ka makasarili dahil alam ko rin na mahalaga sa iyong pamilya mo. Paliwanag ng binata. Bakit ka nandito ngayon? Bumalik ka na sa mundong may Eros. Maayos na ang buhay ko dito. Kinalimutan na kita. May nobyo na ako. At isa pa, magkaibigan lang naman tayo, hindi ba? Yan lang bang tingin mo sa akin, Amelia? Si ikaw, minahal kita at itinago ko iyon ng matagal. Kung kailan naman bala ko nang magtapat sa iyo, saka naman ako pinagkasundo ng aking mga magulang. Mahal kita, Amelia. Ikaw ang pangarap kong babae at hindi ako mag-aaksaya ng oras sa mundo mo kung hindi dahil sa iyo. Hindi makasagot si Amelia. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa ipinagtapat ng binatang engkanto. Ngunit may nobyo na siya. At paano na si Prinsesa Suhan? Paniguradong susundan ito kapag nalaman nitong umalis ito sa kanilang mundo. Pwede ba, Eros, bumalik ka na lang sa mundo mo bago ka pa mahuli ni Prinsesa Suhan? Hayaan mo na ako. Tahimik na ang mundo ko. Biglang nagalit ang binata. Nagwala ito at hindi napigil ang sarili. Ginamit nito ang kapangyarihan sa pamamagitan ng hangin. Bigla na namang nagkaroon ng ipo-ipo sa loob ng apartment ni Amelia. Biglang nagliparan ang mga gamit at ang iba ay nabasag. Maging ang telebisyon ay wasak din. Biglang natakot si Amelia sa naging kilos ni Eros. Kailanman ay hindi pa niya ito nakitang nagalit ng todo. Iyon ang unang beses na nagwala at galit na galit sa kanya ang binata. Nakita niya kung paano nag-iba ang anyo nito. Naging kulay berde at tumulis ang mga tenga. Ang mga ngipin ay tumulis din at naging halimaw na nakakatakot. Idagdag pa ang mga nagbabaga nitong mga mata. Malayong malayo sa mukha nitong maamo at sobrang nakakabighaning kagapuhan. Noon niya natuklasan ang totoong anyo ng engkanto. At sa pagkakataong iyon, ay tumubo ang takot at trauma niya sa binatang engkanto. Nakita ni Eros ang kanyang panginginig dahil sa takot, kaya bigla itong naging maamo muli. Halatang nagsisisi ito sa nagawa. Inikot pa nito ang tingin sa mga gamit na nasira, nabasag at nagkagulo. Napailamos na lamang ito ng mukha, sabay hingi ng paumanhin sa dalaga. Pasensya na talaga, Amelia. Hindi ko napigil ang sarili ko. Muling hingi nito ng dispensa. Ngunit hindi siya tumugon. Hindi niya magawang titigan ang binata dahil sa takot. Nanginginig pa rin siya sa takot. Sinubukan nitong hawakan ang kanyang balikat. Ngunit bigla siyang lumayo. Huwag mo kong hawakan. Pakiusap niya rito. Hindi kita masisisi kung nandidiri ka sa akin. Kasalanan ko din naman. Sana, kahit ipinakita ko na sa iyo ang tunay kong anyo, sana pagdating ng araw, ay matanggap mo ang totoong ako. Wika nito. Hindi siya kumibo. Tinignan na lamang ni Eros ang mga nagkalat sa loob ng bahay. Niligpit niya iyon gamit ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali lang din ay naging maayos na ang lahat ng mga gamit sa loob. Tila walang may nangyari at naging buo ulit ang lahat. Hindi kumibo si Amelia. Hindi niya sinulyapan ang binata. Kaya nang mahalata ni Eros na tila wala ng interes makipag-usap si Amelia, ay nagpasya na lamang itong bumalik sa kanilang mundo. Pasensya na.
Kung ganito ang salubong ko sa iyo, Amelia, babalik pa ako at mag-uusap tayong muli. Sa ngayon ay kailangan ko munang bumalik bago pa nila madiscover na nakatakas ako. Paalam na ito sa kanya. Ngunit hindi niya ito sinagot. Alam niyang nasaktan ito. Ngunit wala siyang magawa. Bukod sa naguguluhan ay nasaktan na rin naman siya. Kaya pareho lang silang dalawa ng pinagdadaanan. Tuluyan ang naglaho si Eros. Ngunit hindi pa rin niya ito pinansin. Naiwan siyang nakatulala. At wala siyang ibang iniisip kundi ang binatang engkanto. Sa tagal ng panahon na pinilit niyang ibaon sa limot lahat ng mga alaala nito, ay muli na naman itong nagparamdam. Ngunit malayong malayo na ang ugali nito sa dati. Isang maras na Eros ang ngayon nagbalik at nagparamdam sa kanya. Ayaw man niyang isipin ang tungkol sa binata, ay pilit itong nagsusumiksik sa kanyang isipan. Nang gabing iyon ay hindi niya akalaing muling babalik si Premo. Kaya laking tuwa niya dahil kahit papano ay may kasama siya at makausap. Ngunit hindi rin niya maikwento dito ang tungkol kay Eros. Isa pa ay baka matakot pa niya ito. Hindi kaya ay mapagkamalan siya nitong baliw. Pagdando din niya sa kanyang isip at puso na ibang lugar ni Eros kaysa kay Premo sa kanyang puso. Lalo na at sobrang lalim ng kanilang pinagsamahan ng binatang engkanto. Samantalang si Premo ay kailan lang niya nakilala. Nahalata na Premo ang malalim niyang pag-iisip. Kaya napatanong ito sa kanya. Kanina ko pa napapansin ang pagiging balisa mo, mahal. Ayos ka lang ba? Mukha namang maayos pa tayo kanina bago kita iniwan Tanong pa nito. Naiiling lang siya at hindi man lang makuhang tignan ang kasintahan. Wala siyang dapat ipaliwanag dito at hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin dito. Pwede ba, Amelia, huwag ka nang mahiyang magtapat sa akin? Alam ko na may problema ka. Nakikita ko sa kilos mo. Ano ba yan? Handa naman akong makinig Wala ito, Premo. Pagod lang ako kaya huwag mo na lang akong alalahanin. Sabi mo yan ha. Actually, bumalik talaga ako dito dahil bigla akong kinabahan at ikaw talaga ang unang pumasok sa aking isip. Kaya napagpasyahan kong samahan na lang kitang matulog dito sa iyong apartment. Litanya nito. Sasamahan? Gulat na tanong niya. Oo, huwag kang mag-alala. Dito lang ako sa labas. Hindi naman ako tatabing matulog sa'yo Mabuti na yung klaro. Mahirap na Baka mamaya kung ano ang gagawin mo sa akin. Bakit? Nobya naman kita, hindi ba? Ulitin mo nga, Premo. Inis na tanong niya. Biro lang, ikaw talaga. Alam ko na. Siguro biglang may dalaw ka kaya ka biglang naging bugnutin. Siyempre, harap pa tayo sa altar bago gawin ang isang bagay na ginagawa ng dalawang nagmamahalan. Nakangiting biro nito. Tigilan mo ko, Premo. Tumahimik ka. Ang laswa ng iniisip mo. Bakit ka biglang ganyan? Ano? May balak kang masama ngayong gabi? Nagulat si Premo sa kanyang inasal. Bigla na lang siyang naging masungit sa lahat ng bagay. Ngunit gayon pa man ay pinilit ng binata na pakalmahin siya. Nang matauhan siya, ay humingi rin siya ng paumanhin sa binata. Alam niyang mali ang kanyang inasal at nadala lang din siya sa kanyang utak na kanina pa sobrang magulo. Nagpresenta sa Premo na ito na ang magluto ng kanilang hapunan. Hindi na rin siya tumutol pa dahil ang totoo ay sobrang bigat din ang kanyang pagaramdam. Sa palagay niya ay lalagnatin siya na parang hindi niya maintindihan ang kanyang naramdaman. Pagkatapos maghain ay tinawag na siya ng binata na maghapunan. Tahimik lang silang dalawa na kumakain at ang hindi alam ni Amelia ay ang tahimik na presensya ng binatang engkanto na si Eros. Hindi ito nakatiis
kaya bumalik agad ito. Ngunit nabungaran nito ang presensya ni Premo, kaya minabuti nitong hindi magpakita sa kanila. Tahimik lamang itong nagmamasid at nakikinig sa kanilang usapan. Ramdam nito ang selos at paghahangad na sana ay ito na lang ang binatang kaharap, kasintahan ngayon ni Amelia. Hindi man lang nito nagawang ipaglaban ang pagmamahal nito sa dalaga. Dahil kahit anong gagawin ni Eros ay hindi sasapat ang kapangyarihan para makipaglaban sa kanyang pamilya at sa pamilya ni Prinsesa Suhan. Pamilya niya at angkan na Prinsesa Suhan lang naman ang maging kalaban ni Eros. Oras na umayaw siya sa kasunduang kasalan nila ng prinsesa noon. Subalit hindi pa rin niya matanggap na iwanan si Amelia. Kaya kahit kasal na siya sa prinsesa, ay palihim pa rin niyang sinusubaybayan ang dalaga. At napagtanto niyang hindi niya kayang makita ang dalaga na may karelasyon na iba. Kaya maghahanap siya ng paraan para mabawi ang dalaga. At si Prinsesa Suhan, bahala na kung ano ang kahinatnan ng lahat. Habang kumakain ang dalawa, ay tahimik siyang sumubaybay sa mga ito. Huli na nang mahalata ni Amelia ang isang plato sa kanilang harapan ni Premo. Alam niyang may gumagamit nito at kitang-kita niya kung paano nalipat ang kanin at ulam sa platong iyon na wala namang taong gumagalaw. Agad siyang nagduda na si Eros ang nasa kanilang harapan. Walang ibang maglakas loob ng ganoon kundi ito lang. Nang mapansin din ito ni Premo, ay nagimbal ito at namutla. Iyon ang unang beses na nasaksihan nito ang isang pangyayari na hindi ka panipaniwala. May kasama ka bang multo o impakto dito, Amelia? Tanong nito na doon nakatitig sa plato. Hindi kumibo si Amelia. Bagkus ay nilalaro lang nito ang kaning nasa harap gamit ang tinidor nitong hawak. Hindi rin naman pwedeng sabihin ni Amelia. Kilala niya ito. Dahil tiyak na hindi nababalik pa muli si Premo at tatawagin pa siyang baliw. Kaya may nabuti na lang niyang manahimik. Amelia, ano yan? Nakita mo yan? Nung ulit nito. Ewan, abay malay ko. Tanging sagot niya. Iling na lamang siya. Alam niyang si Eros ito, ngunit hindi niya pwedeng sabihin. Bakas ang takot sa mukha ni Premo. Kaya gustong sawayin ni Amelia si Eros. Ngunit hindi rin niya magawa. Hanggang sa lumutang ang kapilyuhan ng engkantong si Eros. Balak talaga nitong paalisin si Premo. Kaya tinakot nito ng gusto ang binata. Pinagbabasag nito ang mga gamit, gaya ng ginawa nito kanina lang. Pinalutang sa ere ang iba. Sa takot ng Premo ay napatayo itong bigla at iniwanan si Amelia mag-isa sa apartment. Nailing na lamang si Amelia nang tuluyan ng makalayo ang nobyo. Tsaka lang lumantad si Eros na may kapelyuhan ang ekspresyon ng mukha. Masaya ka pa. Ano ba talaga ang balak mo, Eros? Lubayan mo na ako dahil iba na ang buhay mo sa mundo nyo. Inis na saway niya rito. Hindi ko magagawa yon, Amelia. Hindi ko kayang makita ka na may kasamang ibang lalaki. Mawawala sa landas mo ang lalaking magtatanggang agawin ka sa akin. Pagtatapat nito. Napahilamos ng mukha si Amelia. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya dito. Ang alam niya ay kasal na ito sa prinsesa. Kaya bakit pa nito ginugulo ang kanyang buhay? Baka nakalimutan mong may sarili ka ng buhay, Eros. Baka hindi naman tayo nagkaroon ng relasyon kahit dati eh. Ano ba naman yan, Eros? Tigilan mo na lang kasi ako. Inis na wika niya rito. Sinubukan naman kitang pabayaan, Amelia.
Tiniis ko ang ilang taon na tanaw ka lang mula sa malayo. Kahit saglit lang, nanakaw lang ako ng maikling sandali. Makatakas sa kaharian at masilayan ka kahit saglit. Nung wala pang ibang lalaki ang lumalapit sa iyo at wala ka pang karelasyon, ayos lang sa akin. Basta makita lang kita ay ayos na ako. Pero nung nakita kitang may kasamang lalaki, lalo na nung nakipagrelasyon ka sa kanya, napagtanto ko na hindi ko talaga kayang makita ka sa kamay ng ibang lalaki. Mapapatay ko sila. Mahabang litanya ni Eros. Hindi alam ni Amelia kung ano ang magiging reaksyon. Lalo na noong malaman niya na lagi pa rin pala itong nakasubaybay sa kanya nang wala siyang alam. Ang buong akala kasi niya ay nilimot na siya nito ng gusto. Ngunit hindi rin naman pwedeng ilapit niyang muli ang loob dito. Gayong alam niyang may asawa na ito at anong laban niya. Bukod sa literal na makapangyarihan ito, ay isa itong prinsesa. Hindi kagaya niya na simpleng tao na nga lang. Dating isang kahig at isang tuka lang. Kung hindi inalok na prinsesa Suhan ng kayamanang ginto, ay ganon pa rin marahil ang buhay ng kanyang mga magulang. Kinalaking pasasalamat ni Amelia sa prinsesa at kailanman ay hindi niya ito lalapastanganin at lolokohin. Utang niya rito ang gaanang buhay na meron siya ngayon. Hindi man ganon kayaman, sapat pa rin para mapunan lahat ng mga pangangailangan ng buong pamilya niya. Inisip pa rin niya ang nobyo. Hindi patas para dito kung magpapadala pa siya sa dating damdamin para kay Eros. Kung kailan unti-unti na niya itong nakalimutan. Patawarin mo ko, Eros. Pero magpapakasal na ako kay Premo. Hindi tayo pwede at matagal na kitang nilimot. Buong loob niyang wika dito. Ngunit tinitigan lang siya ng matagal ng engkanto. Alam niyang binabasa nito ang kanyang utak. Pinilit niyang labanan ang mga titig na iyon. Hindi totoo ang sinasabi mo, Amelia. Alam ko pa rin nandyan pa rin ako sa puso mo. Nagkamali ka, Eros. Hindi mo hawak ang puso ko. Tao ako at mabilis makalimot. Matagal ko nang tanggap na magkaiba tayo, na hindi tayo ang nararapat sa isa't isa. Kung noon umasa ako, noon pa yon, Eros. Kaya lubayan mo na ako. Rumehestro ang sakit sa mukha ni Eros. Ngunit pilit na nagpakatatag si Amelia. Ayaw na niyang umasa at muling masaktan. Kung hindi mo pa kami titigilan ni Premo, mapipilitan ako maglagay ng pangontra para hindi ka na makalapit pa o makapagparamdam man lang sa amin. Babala niya rito. Huwag Amelia. Huwag mong gawin sa akin ito. Sobrang tagal kong nagtiis dahil hindi ko magawang magpakita at lumapit sa iyo. Dahil sa dami ng nakabantay sa akin. Ngayong pwede na kitang makita at makausap lagi. Ikaw naman itong nilalayong sarili sa akin. Nalito ang tama, Eros. Huwag na nating pahirapan pa ang ating mga sarili. Amelia, may pagtatapat ako sa iyo. Pwede ba, Eros? Umalis ka na lang. Hindi. Kailangan mong malaman ito. Sana naman bigyan mo pa ako ng pagkakataong patunayan sa iyo na ikaw lang noon ang tanging iniibig ko. Kung hindi man kita napanandigan noon, yun ay dahil nasa ilalim kami ng kaharian nila Prinsesa Suhan. Naglilingkod sa hari ang aking ama at ina. Prinsesa Suhan, simula pagkabata ay gusto na ako. Kaya nang hilingin ito sa hari na ako ang nais nitong maging kabiyak, ay walang magawa ang aking pamilya. Ngunit malaya na ako ngayon kasi binigay na ni Suhan sa akin ang aking kalayaan. Napagtanto niyang hindi ako magiging masaya sa piling niya kahit kailan. Mahabang kwento ni Eros.
Ang sabi mo sa akin tumakas ka lang. Ano ba talaga? Oo, kailangan ko pang tumakas dahil galit sa akin ang mga magulang ko. Dahil binawi lahat ng hari, lahat ng yaman na bigay nito. Simula nung magsama kami ni Prinsesa Suhan, ginawa silang mga alipin muli, kaya hindi nila natanggap. Hindi alam ni Amelia kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng kaharap. Hindi rin niya mawari kung ano ang magiging reaksyon niya dahil may isang premo na nangakong mamahalin siya at handang maging kasama niya habang buhay. Biglang gumulo ang kanyang puso at utak. Aminado siyang mahalaga pa rin at may puwang sa kanyang puso si Eros na siyang matagal na niyang nakasama, naging kaibigan. At matagal na din sila noong nagkaunawaan bago pa nagparamdam sa Prinsesa Suhan. Eros, pakiusap. Umalis ka na. Iwanan mo muna ako. Naguguluhan na ako masyado. Pakiusap niya rito, sapo ang noo. Babalik ako, Amelia. Pag-isipan mong mabuti ang tungkol sa atin. Alam kong mahal mo pa rin ako. Wika nito bago tuluyang lumisan. Napayakap sa sarili si Amelia nang maramdaman ang lamig, kasabay ng pagkawala ni Eros. Saktong papasok siya ng kwarto nang biglang nagring ang telepono. Agad niya itong nilapitan. Alam niyang sa premo ito. Amelia, mahal, sambit nito. Premo naman. Kanina pa kita hinihintay na tumawag. Tila naiinis na reklamo niya rito. Pasensya na, Amelia. Kakarating ko lang din dahil sa traffic. Oo nga pala. Pasensya na talaga, mahal, pero kasi parang may bumubulong na umalis ako. Tila naman na-hypnotize mo ako at napagtanto ko iyon noong makarating ako dito sa bahay. Paliwanag nito. Naiintindihan iyon ni Amelia. Alam niya kung ano ang kakayahan ni Eros para kontrolin yung isip at katauhan ng isang ordinaryong tao at biktima nito si Premo. Nahihirapan si Amelia na balansehin. Magulo ang utak niya kung sino sa dalawa ang papanigan niya. Gayong pareho ang mga itong mahalaga sa kanya. Amelia, nariyan ka pa ba? Tanong ni Premo sa kabilang linya. Hindi kasi siya makapagsalita dahil sa sobrang daming tumatakbo sa kanyang isipan. Oo naman, Premo. Nakikinig ako at naiintindihan kita. Buti naman at ligtas kang nakauwi. Sagot niya. Bumuntong hininga ito ng malalim. Tudo hingi ng tawad dahil sa biglang pang-iiwan nito. Naintindihan nga kita, ano ka ba? Saka, baka pagod ka rin. Magpahinga ka na ng maaga. Bilin niya rito. Balak pa nitong bumalik sa kanya ng gabing iyon. Ngunit pinigil niya. Gusto na rin niyang makapagpahinga dahil pakaramdam niya ay biglang bumigat ang kanyang pakaramdam. Naintindihan naman siya nito. Ngunit kinabukasan ay maaga itong dumating na bakas ang pag-aalala sa mukha. Bakit ganyan ang mukha mo? Nung niya nang makitang malalim ang mga mata ng nobyo. Walang-wala itong tulog, kaya nag-aalala siya dito ng sobra. Ang sama ng panaginip ko kagabi tungkol sa iyo, Amelia. Nakailang gising na ako subalit ang panaginip ko ay tuloy-tuloy pa rin. Kwento nito. Napatawa naman siya sa naging reaksyon ng nobyo. Panaginip lang pala eh. Bakit parang naiiyak ka naman? Kasi parang totoo. May kumuha sa iyo na isang engkanto. Sa pilitan kanyang dinala sa kanilang mundo. Ang pangit ng itsura niya. At hinalay kanya sa harapan ko mismo. Wala man lang ako magawa para ipagtanggol ka. Halos maiyak na ito habang nagkukwento. Ano ka ba? Panaginip nga lang, di ba? Hindi magiging totoo iyon. Natatawang wika niya rito. Medyo kinabahan rin siya ng konti.
Imposibleng si Eros iyon dahil mabait na engkanto si Eros. Ngunit liban kay Eros, sino pa ba ang pwedeng gagawa ng bagay na iyon sakaling magkatotoo? Minsan na rin niyang nasilayan ang pagiging pangit nito, kagaya ng naging kwento ni Premo. Pero hindi siya magawang halayin ni Eros dahil kaibigan niya ito simula noong kabataan nila. Isinawalang bahala na lamang niya iyon. Hindi niya dapat ipaglala ang isang panaginip. Pinagluluto na lamang niya ng agaan si Premo upang makakain at pagpahingahin na lamang niya ito sa kwarto niya. Dahil para itong lantang gulay. Ganado naman itong kumain. Mahimbing ng tulog nito nang bigla itong nagsisisigaw sa loob ng kwarto niya. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at patakbong pumasok ng kwarto. Doon ay naabutan niyang nagwawala sa kama ang nobyo. Naanimoy ginagapos at pilit na kumakawala. Naliligo na ito sa sariling pawis kaya mabilis na ginising ni Amelia ang nobyo. Nagising itong namumutla at sobrang takot ang mababakas sa mga mata nito. Nang kinapa ni Amelia ang leg nito, ay nagbabaga ito sa init. Sobrang taas ng lagnat ng binata. Naku mahal, kaya naman pala eh. Masama ang pakiramdam mo. Ba't di mo sinabi? Wika niya. Bigla na lang ding nangatog ang buong katawan ni Premo. Dahil sa sobrang taas ng lagnat nito. Agad na kumuha ng gamot si Amelia. Pinainom ito. Pagkatapos ay pinunasan ng basang bimpo ang buong katawan ng binata. Tila nagdideliryo na ito sa sobrang taas ng lagnat. Dahil kung ano-ano nang nakikita nito sa paligid. Naalala ni Amelia si Eros. Biglang sumagi sa kanyang isip na baka ito ang dahilan kung bakit nagkaganito si Premo. Kaya nang makatulog ang nobyo, agad niyang tinawag si Eros gamit ang kanyang isipan. Gaya ng kanyang ginagawa noon pang kabataan nila kapag matagal itong hindi magparamdam. Bigla naman itong lumitaw sa kanyang harapan na may matamis na ngiti sa labi. Nako, sa wakas, tinawag mo na ako ulit. Gamit ang iyong isipan, gaya ng dati. Masayang wika nito. Hindi ako natutuwa, Eros. Agad niyang wika dito. Sumeryoso naman agad ang mukha nito. Nang makitang seryoso ang kanyang mukha. Pwede ba, Eros? Huwag mong idamay si Premo. Kala ko ba mabuti kang uri ng engkanto? Sumbat niya. Gusto ko lang na layuan ka niya. Ayaw kung may makaagaw sa'yo. Seryoso ka, Eros? Kahit alam mong nobyo ko si Premo? Eros, hindi naging tayo. Kaya wala akong dapat ipaliwanag sa'yo pagdating kay Premo. Minahal ko yung tao. Mahal niya ako. Hayaan mo na lang kami. Paano ako, Amelia? Tayo. Tayo? Sinabi ko na hindi ba? Walang tayo, Eros. Noon pa man, hindi nangyaring naging tayo. At malamang ay hindi mangyayaring maging tayo. Napatitig ng matagal si Eros sa kanya. Tila ay tinatansya nito kung seryoso ba siya sa kanyang sinabi. Sabihin mong gumaganti ka lang dahil sa ginawa kong pagpapakasal kay Prinsesa Suhan. Amelia, ako naman talagang mahal mo. At labis kitang nasaktan noon, kaya mo ito ginagawa ngayon. Pagpupumilit ni Eros. Pwede ba, Eros? Tama na. Nakaraan na iyon. Oo, sabihin na nating nasaktan nga ako. At matagal bago ako nakarecover. Dahil sa pangyayari na iyon. Ngunit tapos na ang dilubyong iyon sa buhay ko. Nalampasan ko na lahat at parte na lang iyon ng aking nakaraan. Magpapakasal na kami ni Premo. At wala ka nang magagawa pa. Biglang bumigat ang anyo ni Eros. Pangalawang beses na nakita ni Amelia ang galit na rumehestro sa mukha nito. At kasunod niyon
ang pagbabaga ng mga mata ni Eros, maging ang pag-iba ng balat nito. Tila unti-unti iyong nasusunog at naging kulay itim na kulubot. Umaba rin ang kanyang mga tenga at nagkaroon ng buntot, kaya nagiging nakakatakot ang anyo nito. Nawindang man, ay pinilit ni Amelia na maging matapang dahil sa utak niya, ito pa rin si Eros. At alam niyang hindi siya nito magagawang saktan. Anong gagawin mo? Magiging halimaw ka na ba? Papatayin mo ko? Kuminipray mo? Sige lang Eros, gawin mo. Pero hindi ko kasalanan kung umabot man tayo sa ganito. Mas lalo kong napatunayan sa aking sarili na mahal ko talaga sa Premo. At hindi ako nagkamali na siya ang pinili kong maging kasama habang buhay. Dahil kakaibang halimaw ka Eros. Buong tapang niyang wika dito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, Amelia. Hindi. Kapag hindi mo kami titigilan ni Premo, mapipilitan akong itaboy kagamit ang mga bagay na pangontras sa iyo at maaaring makapaslang sa kagaya mo. Babala niya rito. Ngunit hindi ito nagpatinag. Nagmatigas pa rin ito at pilit siyang kinukumbinsi na ito na lang ang pipiliing mamahalin at pakisamahan habang buhay. Umalis ka na Eros, nakikiusap ako. Mahinahon niyang sabi. Sige, iwanan na muna kita. Pero hindi ibig sabihin na titigilan na kita. Hindi ako susuko hanggat mapagtanto mong ako ang mas karapat-dapat sa pagmamahal mo, Amelia. Wika nito. Hindi na umimik pa si Amelia. Hindi na rin siya nag-aksayang tignan ito. Inintay niya ang paglisan nito. At matagal nga bago ito tuluyang sumuko at umalis. Saka lang siya nakaginhawa ng maluwag nang mapagtanto na wala na si Eros sa paligid. Mabilis siyang pumasok sa kwarto upang i-check ang kalagayan ng nobyo. Inaapoy pa rin ito ng lagnat kaya nataranta siya at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Premo. At alam niyang hindi rin ito magagamot ng doktor dahil kagagawan ito ng isang nilalang na engkanto. Bigla niyang naisipang humingi ng tulong sa isang albularyo. Nang maisip iyon ay agad niyang tinawagan ang ina. Nakisuyo siya rito, nagpahanap ng isang magaling na albularyo. Naispasahan ng alamin ng kanyang ina kung ano ang nangyari. Bakit kailangan niya ng albularyo? Ngunit sinabi niya rito na tsaka na siya magkukwento at kailangan na niya kaagad ng albularyo. Nagmadali namang ibinaba ng kanyang ina ang telepono. Pinuntahan kaagad ang magaling na albularyo sa kanilang baryo. Hindi alam ng albularyo kung may gagamutin ba siya o ano. Kaya para makasiguro ay dinala na nito lahat ng gamit. Panggamot sa sakit, sa yanggaw, pangontra sa barang, sa engkanto, aswang, at iba pang elemento. Nang tanungin kasi nito ang ina ni Amelia, ay wala rin itong maisagot. Dahil basta na lang itong nakisuyo na magtawag ng albularyo sa hindi malamang dahilan. Hindi sila nagaksaya ng oras. Matapos mailigpit lahat ng mga kailangan sa panggagamot, ay agad silang bumiyahe patungo sa lungsod. At ilang oras din ang biyahe ng mga ito bago narating ang bahay ni Amelia. Mabuti naman at nandito na kayo, Nay. Pasok po kayo. Anya, sabay turo sa sofa. Nagtaka ang kanyang ina dahil mukha namang wala siyang dinaramdam. Akala ko ba magpapagamot ka? Mukha namang malakas ka pa sa kalabaw niyan. Tanong ng ina. Umupo na muna kayo, Nay. Kumain na muna kayo. Dahil alam kong gutom pa kayo.
Pagkahaba-haba pa naman ng inyong biyahe. Wika niya. Tahimik na lamang itong pumasok kasama ang albularyo. Na kanina pa tila hindi mapalagay. Paikot-ikot ang tingin sa paligid ng bahay. Mukhang buong balisa kayo, Lolo Walding. May problema ba? Tanong ng ina ni Amelia sa albularyo. May problema talaga kasi napakalakas ng enerhiya na bumabalot sa bahay na ito. Isanin niyo ito sa lalong madaling panahon. Utos pa nito. Gulat si Amelia sa sinabi ng albularyo. Matagal na siyang naninirahan sa bahay na iyon. Ngunit ayos naman at walang may kakaiba na kagaya ng sinasabi ng matanda. May dinukot itong mga bote sa loob ng bag na karga-karga nito. 4 na maliliit na bote iyon at inilagay ng matanda bawat bote sa sulok ng bahay. Huwag mong alisin ang mga ito dahil ito ang magtataboy ng mga masasamang elemento na nais lumapit sa iyo. Bilin pa nito. Naglakad ito sa bawat sulok at nilagyan ng hawak na maliit na bote ng langis. May sinasambit itong ng kung ano habang nakapikit. Bago iniwan ang bote na hawak nito. Pagkatapos ay nagpasya na ang mga itong kumain. Hindi na sila nakaksaya pa ng oras at agad na silang pumasok sa kwarto upang tignan ang kalagayan na Premo. Pagkahawak pa lang ng albularyo sa kamay ng binata ay alam na kaagad nito na napaglaruan ito ng engkanto. Sabi ko na nga ba? May kakaibang nilalang ang labas-masok sa bahay na ito. Wika ng albularyo. Nahulaan agad ni Amelia kung sino ang ibig sabihin ng albularyo. Lolo Timyong, ano pa bang ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Herma sa matanda. May engkanto na nagkakagusto kay Amelia. At iyon ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang kanyang nobyo ngayon. Hindi natanggap ng elementong iyon na mawawala siya sa buhay ng iyong anak. Litanya nito. Hindi na nagulat pa si Amelia nang sabihin iyon ng matanda. Habang nakapikit ang mga mata ni Premo, ay malinaw nitong narinig ang usapan nila. Biglang naalala ni Aling Herma ang noon pang kabataan ni Amelia na sinasabi niyang kalaro at kaibigan niya. Kaya hindi nito mapigilang magtanong sa anak. Amelia, may kinalaman ba ito sa sinasabi mong kaibigan mo noon pang kabataan mo? Tanong nito sa kanya. Hindi siya nakasagot at alanganin na tumingin sa ina. Amelia, kailangan mo siyang ipagtabuyan. Ang mga katulad nilang nilalang ay walang puwang sa ating mundo. Mapanlin lang sila. Ang nais nila ay magkaroon ng lahi sa ating mga tao kasi ang mga katulad nila ay hindi maliligtas sa linaw ng apoy. Kasama sila sa mga isinumpang anghel at ngayon ay umaasa na kapag magkaroon ng anak na tao, mailigtas silang kasama ng anak nila. Ngunit hindi mangyayari iyon. Kaya huwag kang magpapaloko, Amelia. Malalagay sa panganib ang buhay mo dahil kasama kang paparusahan ng Panginoon pagdating ng panahon. Dahil bawal tayong makipagrelasyon sa mga isinumpang anghel. Mahabang litanya ng matanda. Noon pa napagpasya ni Amelia na layuan si Eros. Masakit man sa kanyang loob na tuluyang ilayo ang binatang engkanto, ay wala siyang magawa dahil nga magkaiba naman talaga ang kanilang mundo. At matagal na rin niyang tanggap na hindi sila para sa isa't isa. Agad na ginamot ng matanda sa Premo. Tila hinaplos lang nito saglit ang binata at kita agad ang agarang paggaling nito. Nang makita ni Amelia ang maaliwalas na mukha ng nobyo, ay nawala na rin ang kanyang pag-aalala dito. Magaling na siya. Ngunit anumang oras ay pwede siyang balikan ng nilalang na iyon. Kaya bibigyan ko siya ng habak upang masigurong hindi na siya gagalawin pa ng engkantong iyon. Wika ng matanda.
Salamat po Lolo Temyong. Wika niya rito. Saktong iminulat ni Premo ang nakapikit nitong mga mata. Diretsong napatingin ito sa kinaroroonan ni Amelia. Narinig ko ang usapan niyo kanina tungkol sa engkanto. Totoo pala talaga sila? Tanong pa nito. Premo, huwag mo nang isipin ang tungkol sa kanila. Ang mahalaga ngayon ay magaling ka na. Sagot niya rito. Nililigaw sa iyo ang engkanto na yun, tama? Tanong ulit nito sa kanya. Hindi makasagot si Amelia. Ikaw ba ang nilalang na kasama natin minsan sa pagkain? Tanong pa rin ito. Tumango si Amelia. Ngunit hiniling niya rito na tsaka na lang niya ikwento dito ang tungkol sa binatang engkanto. Maraming inahabilin si Lolo Temyong bago ito tuluyang nagpaalam kasama ang kanyang inang si Aling Herma. Abala rin ito sa kanilang negosyo kaya hindi na ito makakatagal sa kanyang apartment. Salamat, Nay, Lolo Temyong. Saad niya. Pasensya na talaga, anak. Gustuhin ko man na samahan pa kita rito ng matagal ay hindi pwede. Alam mo naman na kailangan kong asikusuhin ang negosyo natin sa bayan. Ayos lang po iyon, Inay. Kaya ko naman ang sarili ko. Pati sa pain nandito naman din palagi sa Premo. Sagot niya. Basta ang bilin ni Lolo Temyong, kailangan mong dumistansya sa engkanto na iyon. Bilin pa rin ang kanyang ina. Tumango lang siya dito. Hindi niya mawari kung bakit parang tutol siya na layuan si Eros. Lalo na at naging mabuti ito sa kanya sa mahabang panahon. Nang tuluyan ng makaalis ang dalawa, at saka lang bumangon si Premo mula sa pagkakaupo. Inarap nito si Amelia at seryosong nagtanong tungkol kay Eros. Gaano na ba kayo katagal magkakilala ng engkantong iyon? Unang tanong nito. Ayaw sana munang ikwento ni Amelia ang tungkol kay Eros. Ngunit kinakailangan dahil ayaw niyang sumama ang loob ng kanyang nobyo. Mula pagkabata ko ay naging matalik ko na siyang kaibigan, Premo. Napakabait niyang kaibigan. Kaya naging malapit ang loob ko sa kanya sa mahabang panahon. Ibig bang sabihin ay naging nobyo mo ang nilalang na iyon? Kaya siya nang gugulo ngayon? Tanong ulit ni Premo. Hindi. Walang kami, Premo. Mahabang kwento. Basta bigla na lang may isang prinsesa suha na sumundo sa kanya at nagpakilalang fiancé niya. Aminado ako noon na sobra akong nasaktan. Kasi buong akala ko, nagkamabutihan na kami. Yun pala ay bigla siyang lilisan at magpatali sa isang prinsesa. Wala naman akong laban at hindi rin naman niya ako niligawan. Kaya nagmukha akong tanga. Ngunit unti-unti ko siyang nalimot dahil sa iyo, dahil sa presensya mo. At kung kailan namang minahal na kita, saka siya muling nagparamdam. Mahabang kwento niya. Tahimik lang si Premo habang nakikinig sa kanya. Nakaramdam ito ng selos dahil inisip nito na baka bumalik ang dating pagmamahal ni Amelia sa engkanto. Hindi nito matatanggap na basta na lang siyang tatalikod. Huwag kang mag-alala, Premo. Pangako, hindi magbabago ang lahat. Ikaw lang ang lalaking pag-aalayan ko ng pagmamahal. Wala nang iba pa. Sana lang, Amelia. Sana hindi tayo dadayain ng engkanto na iyon. Alam ko na pwede tayong dayain ng engkanto na iyon dahil makapangyarihan sila. Kaya sana hindi tayo magpapatinag. Sagot ni Premo na may bahid ng pag-aalala ang boses. Oo naman, Premo. Hinding-hindi. Nakangiti niyang sagot. Mas tumibay ang kanilang relasyon. At hindi na rin makalapit sa apartment ni Amelia sa Eros dahil protektado ito ng kapangyarihan ng liwanag. Nagsimulang magalit si Eros kay Amelia, lalo na nang piliin niya si Premo at nilagyan pa ito ng proteksyon
na hindi matabla ng kapangyarihan ni Eros. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, Amelia. Galit na sambit nito habang naghahanap ng paraan kung paano nito masira ang relasyon ng dalawa. Araw ng pagtatapos ni Amelia sa kolehiyo, tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sobrang hanga ang mga ito sa kanya, kaya nagpasalamat din siya sa suportang ibinigay ng mga ito sa kanya. Mula sa kalayuan ay nakamasid lang si Eros kay Amelia, nakasama si Premo habang pinagdiriwang ang pagtatapos niya bilang isang guro. Isa lang ang pangarap nilang dalawa ng nobyo. Kapag nakapasa siya sa pagsusulit para sa lisensya ng isang professional teacher, ay magpapakasal na agad sila. Pareho silang sabik sa pagdating ng araw na iyon. Habang mula sa di kalayuan ay nagpupuyo sa galit si Eros. Ngunit hindi ito makatsyempo na lapitan si Amelia. Magiging akin ka, Amelia. Sa akin lang dapat ang bagsak mo. Saad nito sa sarili habang may pilyong ngiti sa mga labi. Ilang linggo ang nakalipas at handa na rin si Amelia na isa lang sa isang pagsusulit. Ramdam niyang makakapasa siya, kaya sabik na siya na dumating ang araw na ikakasal na sa nobyo. May kaya sa buhay si Premo at mabait din ang mga magulang nito. Kaya wala na siyang ibang mahihiling pa. May sarili na ring bahay ang binata, kaya sakaling mang magiging legal na siyang asawa nito, ay sigurado siyang nakabukod silang dalawa sa pamilya nito. Mahal, binabati kita. Isa ka ng lisensyadong teacher. Sa wakas, makakamtan mo na ang pangarap mong maging guro. At higit sa lahat, may kakasal na rin tayo. At makakabuo na tayo ng ating pangarap na pamilya. Sabik na wika ni Premo. Isang umaga nang makita nito ang pangalan ni Amelia sa listahan ng mga nakapasa sa board exam. Salamat sa suporta, mahal. Nakakangiting sagot niya sa nobyo. Siyempre, mahal kita. Napayakap na lamang siya dito. Hindi na rin siya nag-aalala tungkol kay Eros dahil hindi na ito muling nagparamdam pa. Marahil ay tanggap na nito na hindi si Amelia ang babaeng para dito. Biyernes ng gabi, inimbita si Amelia ng kanyang mga kaklaseng nakapasa rin sa kanilang board exam para sa isang pagtitipon. Masasalamat iyon dahil naging matagumpay sila sa kanilang kurso. Biglaan iyon kaya kaagad din niyang tinawagan sa Premo. Papasama na lamang siya dito. Nakailang ring bago sumagot ang nobyo at halatang pagod ito. Kaya atubili siyang iyain ito dahil mukhang kailangan ito ng pahinga. Sabihin mo na, mahal, anong kailangan mo? Tanong nito sa kabilang linya. May pagtitipon kasi sa bahay ng kaklase at kaibigan ko, mahal. Salamat daw dahil pumasa kami sa board exam. Gusto sana kitang isama kaso mukhang pagod ka na. Nahihiyang sambit niya. Mahal, pasensya na talaga. Nasa overtime ako ngayon. Nabadali ng aming kliyente itong gusali na proyekto namin ngayon eh. Pwede bang babawi na lang ako sa iyo sa susunod? Mag-taxi ka na lang papunta roon. Okay lang ba? Tanong nito. Oo naman, pero ikaw, payag ka bang dumalo ako? Oo naman, Amelia. I-enjoy mo rin ang buhay talaga. Malapit na kaya tayong ikasal. Kaya nga todo kayod ako ngayon eh. Dahil gusto kong ibigay ang ingranding kasal na hindi mo makalimutan sa buong buhay mo, mahal. Tila kinilig si Amelia nang marinig yun mula sa nobyo. Napakaswerte niya rito at hindi siya nagkamali sa pagpili dito at pag-alay ng totoong pagmamahal. Mag-isa na lamang siyang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Hindi naman iyon sobrang kalayuan.
Kaya ilang minuto lang ay nakarating siya kaagad sa lugar. Doon ay nadatnan niya ang mga kaklase na nagkakasiyahan. Kanya-kanyang batian sila dahil sa tagumpay ng kanilang pagiging ganap na guro. Amelia, tumagay ka kahit ngayon lang. Minsan lang to, kaya pagbigyan mo na kami. Hiling ng isa niyang kaklase. Naku Aida, alam mo namang hindi ako umiinom, hindi ba? Mamaya malasing ako, naku lagot. Hindi pa ako makauwi niyan. Sagot niya. Pwede namang bukas tayo umuwi. Dito tayo mag-overnight sa bahay ni Hana. Ikaw kahit kailan talaga napaka-killjoy mong babae. Alam mo bang oras na makapag-asawa na tayo ay hindi na natin magagawa ito? Matatali na lang tayo sa bahay dahil mag-aalaga na lang tayo ng ating mga anak. Kaya dapat habang wala pa ay mag-enjoy ka muna. Walang magawa si Amelia kundi ang pagbigyan ang mga ito. Tila kasiyahan pa ng mga ito ang makita siyang lasing. Ngunit hindi naman siya napuruhan dahil 2 tungga lang at tumanggi na siya. Wala siyang balak na mag-overnight sa bahay ng kaklase dahil hindi siya sanay magpuyat ng magdamag. Mag-aalas 12 na yata nang magpaalam siyang umuwi. Matagal pa bago niya napapayag ang mga ito dahil ayaw siyang pauwiin dahil malalim na ang gabi. Subalit nagpumilit siya kaya nagbolontaryo ang 2 kaklaseng lalaki na ihatid siya. Ngunit nasa gate pa lang nang bumungad sa kanilang harapan si Premo. Mahal, akala ko ba may overtime ka? Tsaka paano mo natuntun ang bahay na ito? Hindi mo naman alam ito ah. Gulat na tanong niya nang bumungad sa harapan ng gate ang nobyo. Tatanong-tanong siyempre, halika na. Sabay akay nito sa kanya. Ayos lang ba sa'yo na amoy alak ako? Tanong niya. Oo naman. Minsan lang yan sa buhay mo, mahal ko. Napangiti siya habang nakatingala sa nobyo. Nagulat pa siya nang may dala itong magarang kotse. Gayong isang lumang owner type jeep naman ang sasakyan nito. Kanino yan mahal? Tanong niya sa nobyo. Akin, binili ko. Walang kagatol-gatol nitong sagot. Hindi niya alam kung bakit alanganin siyang maniwala. Napatingin lang siya sa kotse na tila ba ayaw humakbang ang kanyang mga paa papalapit sa sasakyan. Halika na mahal, umuwi na tayo. Malalim na ang gabi. Utos nito. Tubili at mabigat ang kanyang loob. Nasundin ito. Ngunit gaya ng sabi nito, gabi na at medyo umiikot pa ang kanyang paningin dahil sa tama ng alak. Ilang tagay lang ang kinuha niya ngunit mabilis siyang malasing. Mabuti na lang at naisipan pa rin ni Premo na sunduin siya. Habang binabagtas ang daan pa uwi, ay pansin niyang hindi yun ang tamang daan papunta sa kanyang apartment. Kaya sinaway niya ang nobyo. Ngunit nagmistula itong walang narinig. Ano ba Premo? Hindi mo ba ako narinig? Mali itong dinadaanan mong kalsada. Saan mo ba ako dadalhin? May kasukalan na ito oh. Tinatakot mo ba ako Premo? Tanong niya. Nagsimula na siyang magduda. Pinilit niyang kumalma para hindi mahalata ng lalaki na natatakot siya rito at nagdududa. Tila na masmasan rin siya sa pagiging lasing. Mas lalong nawala ang pagiging lasing niya. Unti-unting nag-iba ang mukha ni Premo. Sa isang iglap ay naging si Eros ito at nakakaloka ang ngiting ipinukol nito nang lumingon sa kanyang kinaroroonan. Eros, ikaw? Niloko mo ko. Hayop ka Eros. Ibaba mo ko. Hindi naman kita sasaktan, mahal ko. Mahal kita at sobra akong nangungilila sa iyo. Hindi na ako makapasok sa bahay mo. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para makalapit sa iyo. Eros, ikakasal na kami ni Premo. Higilan mo na kami. Hindi ako papayag, Amelia. Sa akin ka lang. Ako lang ang dapat mong mahalin. Ako lang ang dapat bigyan mo ng anak. Nailing na lamang siya habang takot na tumingin kay Eros.
Hindi na niya alam kung paano pa magpaliwanag dito. Hindi kagaya nito ang nais niyang makasama habang buhay. Na magkaiba ang kanilang mundo. Utang na loob, Eros. Alang-alang sa matagal na nating pagkakaibigan. Huwag mo namang sirain ang maraming taon na naging mabuti tayo sa isa't isa. Pagmamakaawa niya rito. Malungkot itong tumitig sa kanya. Tila ba ay nagmamakaawa. Ngunit kahit anong gawin ito, ay buo na ang kanyang desisyon. Ano bang meron sa premo na iyon? Nawala sa akin, Amelia. Mas di hamak na mayaman ako sa kanya. Makapangyarihan. Kayang-kaya kitang protektahan sa lahat ng oras. Huwag mo siyang ikumpara sa'yo, Eros. Tao kami. Engkanto ka. At kahit gaano ka pa kapangyarihan, hindi mo pa rin mapapantayan ang lakas ng Panginoong Diyos. Hindi mo kami matitinag. Pasalamat ka nga dapat dahil handa naman ako makipagkaibigan pa rin sa'yo. Kaso ay, lumalabas naman yata ngayon ang pagiging halimaw mo. Dahil hindi ako papayag na maging talunan ako pagdating sa iyo, Amelia. Alam mong naging mabuti ako sa iyo. Iyon na nga, Eros. Pakitang tao lang ang lahat ng kabutihan na iyon. Ngayong hindi mo na nakuha ang gusto mo, wala na lahat ng kabutihan mong ipinapakita sa akin dati. Bait pa rin naman ako, Amelia. Hindi ko lang matanggap na nilalayuan mo ako ngayon. At ang masakit ay pinili mong maikasal sa iba. Nakaramdam ng pagkahabag si Amelia. Ngunit pinilit niyang huwag magpadala sa awa. Kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon. Magpapakasal sila na primo dahil sila ang dapat na magsama habang buhay. Hindi isang engkanto ang nararapat sa kanya. Sumama ka na sa akin, Amelia. Dadalhin kita sa aking tahanan. Wika nito matapos itigil ang sasakyan sa gilid ng isang masukal at hindi pamilyar na lugar. Maliwanag ang kabilugan ng buwan. Kahit makahoy ay ininag pa rin ang buong paligid. Nang silipin niya ang labas at likod ng sasakyan, ay napagtanto niyang hindi iyon kalsada. Nagtaka siya kung bakit nakarating ang sasakyan doon nang walang dinadaan ng kalsada. Ngunit hindi niya kailangan magtanong dahil napagtanto niyang engkanto ang kanyang kaharap. May kapangyarihan ito kaya pwede niyang dayain ang kanyang mga mata. Inilayo niya ang kanyang kamay nang akma siya nitong hawakan. Baka sa mukha ni Eros ang pagkadismaya. Ngunit pinipigil nito ang sarili upang wag kumawala ang pagiging halimaw nito. Nandidiri ka ba sa akin ngayon? Simula nang makilala mong premo na iyon, naging malayo na ang loob mo sa akin. Papatayin ko na lang ang lalaking iyon. Galit na wika nito. Unahin mo na akong patayin, Eros. Bakit ba hindi mo maintindihan? Magkaiba tayo ng katauhan. Magkaiba tayo ng mundo. Kaya malabong mangyari na pwedeng tayo. Nagmamakaawa ako sa iyo, Eros. Pauwiin mo na ako. Lubayan mo na ako. Tanggapin mo na lang ang lahat. Hindi, Amelia. Kung hindi rin lang kita makuha sa santong dasalan, dadaanin na lang kita sa santong paspasan. Galit na wika nito. Kasabay ng pagbabaga ng mga mata nito. Napasigaw si Amelia nang hawakan siya nito sa magkabilang kamay. Pilit siya nitong hinagkan at pinagsamantalahan. Sumigaw siya ng sumigaw ng ubod lakas sa pagbabaka sakaling may makarinig sa kanya. Hindi na niya mapigilang maghikbi ng iyak. Walang tigil sa ginagawang paghalik si Eros sa kanyang leeg. Mas lalo pa siyang napaiyak nang biglang punitin ng binatang engkanto
ang kanyang pang-itaas na damit. Namamaos na siya sa kakasigaw, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Baka sakaling may makarinig pa rin sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Dahil isang boses ng matandang babae ang kanyang narinig mula sa di kalayuan. Sos Mariosep Cristoto, may tao nga. Parang may kung sinong nakadagan sa kanya. Wika ng matanda. Doon lang tila nawala lahat ng lakas ni Amelia. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Hanggang tuluyang naging itim ang lahat sa kanya. Tulungan mo Cristoto, may haliman o gustong umabuso sa babae. Wika pa ng matandang babae. Wala nang may naramdaman at narinig pa si Amelia. Hindi niya na alam ang susunod na nangyari. Nagising na lamang siya kinabukasan na nasa isang maliit na kubo na nakahiga sa isang maliit na sahig. Nang makita ng matanda na gising na siya, ay agad itong lumapit sa kanya. Nako, mabuti naman at gising ka na ining. Sambit nito. Maingat siyang bumangon para umupo sa gilid ng kubo. Lola, magandang umaga po. Bati niya rito. Magandang umaga naman iha. Alam mo ba ang nangyayari sa'yo kagabi? Tanong nito. Naisip niya saglit at bigla ang naalala ang nangyari. Agad niyang inikot ang kanyang paningin sa loob ng kubo. Si Eros, ang engkanto. Gusto niya akong gahasain. Sambit niya sabay yakap ng kanyang sarili. Oo, mabuti na lang at natagpuan ka namin. Dahil kung hindi ay malamang, nandoon ka na sa kabilang mundo. Mabuti na lang at narinig namin ang sigaw mo. Saad nito. Nagpakilala ang matanda. Ito si Lola Sima, na isa ring hilot at may alam rin ng konti sa panggagamot. Ikwento ng matanda na narinig nila mula sa likod ng kanilang bahay ang kanyang sigaw. May kalayuan iyon pero dahil isang albularyo si Lolo Cristoto, ay narinig nito sa pamamagitan ng agimat na taglay nito ang boses ni Amelia na humihingi ng tulong. Bakit ka pa sumama sa nilalang na iyon? Tanong pa ng matanda. Niloko niya ako, Lola Sima. Kinopya niya ang mukha ng aking nobyo. Kaya ako sumama sa kanya. Pinasakay niya ako sa isang magarang kotse pero bakit ganoon? Wala namang kalsada ang aming dinaanan at napakasukal na gubat pa ang aming pinasok. Ang mahabang kwento niya. Mahusay ang kapangyarihan ng mga elementong katulad niya. Mababait naman ang iba sa kanila. Iyon nga lang. Kapag nasobrahan sa pag-ibig o di kaya'y nahuhumaling na ng sobra, ay naging halimaw na. Nakakatakot siya, Lola. Lalo na kapag naging halimaw mukha niya. Kaya wag mo nang hayaan na makalapit pa siya sa'yo. Kailan pa ba nahumaling ang elementong iyon sa'yo? Dapat noon pa man ay may pangontra ka na sa kanya. Saad ni Lola Sima. Ang nobyo ko lang ang binigyan ng albularyo ng pantaboy ng mga engkanto. Dahil siya lang noon ang hinahabol ni Eros. Sagot niya dito. Saktong pagdating ni Lolo Cristoto na may bitbit na isang buwig ng saging. Inilapag nito sa sahig ang dala. Narinig nito ang pag-uusap nilang dalawa ni Lola Sima. At agad itong sumabat sa kanilang usapan. Kung ganun ay ako na ang maglalagay ng proteksyon mo. Nang hindi na makalapit sa iyong nilalang na iyon. Wika ni Lolo Cristoto. Salamat po, Lola, Lolo. Utang na loob ko sa inyong lahat. Kung hindi niyo ako nailigtas mula sa kamay ni Eros, ay malamang wala na ako ngayon sa ating mundo. Malungkot niyang wika. Ito ang misyon na ibinigay sa amin ng Diyos. Kaya kailangan namin kapag may mga tao kaming natutulungan mula sa kamay ng mga masasamang elemento.
Muli siyang nagpasalamat sa dalawang matanda. Tinanong pa niya kung anong lugar na ito ang kanyang narating at tila nasa masukal na gubat na sila. Agad dinuro ni Lola Sima ang kanilang likuran. Mula sa bintana ay matatanaw ang isang punong balete sa paanan ng isang malaking bundok. Nasa 500 metro ang layo malamang ng punong baleteng iyon. Sabi ni Lola Sima na nandoon siya natagpuan ng mga ito at hindi siya nagkamali dahil malayo sila sa lungsod. 3 oras pa ang biyahe bago marating ang lungsod. Kaya nagtaka siya kung paano nila narating ni Eros kagabi ang lugar ng ganun lang kabilis. Kung susumahin ay halos 10 minuto lang ang kanilang biyahe kagabi sa pagkakatanda niya. Napagtanto niyang madaya nga ang mga nilalang ng dilim. Kaya humingi pa siya ng payo sa dalawang matanda kung paano niya maitaboy ng tuluyan ang engkantong binata upang hindi na ito kailanman makapanggulo sa kanilang buhay ni Premo. Sapat na itong anting-anting na ibibigay ko sa iyo, Ineng. Huwag mo lang itong alayo sa katawan mo. Poprotektahan ka nito mula sa masasamang elemento. At kailanman ay hindi na ang mga iyon makapanggulo pa sa buhay niyo. Paniniguro ng matandang lalaki. Nang araw na iyon ay hindi muna siya pinayagan ng mag-asawa na bumalik sa lungsod. Sinabi pa ng mga ito na kailangan niyang ipagpahinga ang sarili upang makabawi siya ng lakas bago siya bumiyahe pa uwi. Mamayang hapon ka na umuwi. Ipagpahinga mo muna ang iyong katawan. Wika ni Lola Sima. Nag-aalala siya kay Premo, ngunit sinunod pa rin niya ang dalawa. Alam niyang para rin sa kanyang pag-aalala ng dalawang matanda. Samantala, nakarating na sa istasyon ng pulisya si Premo sa paghahanap sa kanya. Sobrang nag-aalala na ito dahil kahit pagtawag ay hindi siya makontak. Naiwan kasi ang kanyang cellphone sa bahay ng kaibigang dinaluhan niya ng munting pagtitipon. Napag-alaman pa ni Premo na dalawa sa mga kaklase ni Amelia ang nakakita na sa Premo mismo ang siyang sumundo kay Amelia. Mas lalo iyong ipinag-alala ni Premo dahil alam ng kanya mga kasamaan sa trabaho na hindi siya nakalabas ng construction site na kanilang pinagtatrabahuan. Kaya kinakailangan niyang mag-imbestiga at lumiban sa trabaho para mahanap lang ang nobya. Kinagabihan na nang dumating si Amelia sa kanyang apartment. Naabutan niya ang nobyo na naghihintay sa kanya roon na puno ng pag-aalala. "Saan ka ba nagpunta? Sasabog ng dibdib ko sa pag-aalala sa iyo," tanong nito. Mahabang kwento, mahal. Paupuin mo muna ako dahil sobrang pagod na ng katawan ko. Sagot niya. Agad naman siyang inilalaya ng nobyo. Makalipas ang ilang sandali, ay inumpisa na niyang ikwento ang lahat. Nanlumo ito at bakas ang galit sa muka. At sa parehong pagkakataon, ay mababakas ang pagiging guilty nito. "Sana pala, sinumahan na lang kita talaga," wika nito. Ano ka ba? Kasalanan ko rin naman eh. Kung naging mausisa mo na ako, edi sana hindi ako naloko ni Eros. At saka kasalanan ko rin. Kung hindi kasi ako uminom at nalasing, siguro nasa matinong pag-iisip pa ako. O siya, ang mahalaga ngayon ay ligtas ka. Hindi ko rin mapatawad ang sarili ko sakaling may mangyaring masama sa iyo. Wika nito, sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Agad na inasikaso ng dalawang kanilang kasal. Hindi na iyon pinatagal pa ni Premo dahil ayaw na nitong mawalay pa si Amelia sa piling nito. At upang masigurong nakatali na siya ng lubusan at hindi na pagkainteresan pa ng engkanto. Isang engranding kasalan ang nais ni Premo at iyon nga ang nangyari. Maraming mga panauhin ang dumalo
Mga mayayamang kaanak ni Premo ang dumalo, mga kapwa inhenyero at mga kaibigan na rin at kasamahan sa trabaho. Sa simbahan ay hindi nila akalaing pagtangkaan pa rin ni Eros na sirain ang araw ng kanilang kasal. Biglang umihip kasi ang sobrang lakas na hangin na akalain mong binagyo ang buong simbahan. Ngunit sa labas din lang naman kung saan ay nagsidatingan ang mga panauhing nais makisaksi sa pag-iisang dibdib nilang dalawa. Kanya-kanyang kapit ang mga ito upang hindi mabuwal dahil sa sobrang lakas ng hangin. Maging ang mga puno ng kahoy na malalaki at nakapaligid ay halos makalbo ang dahon dahil sa sobrang lakas ng ihip, at maging ang mga marupok na sanga ay nagbagsakan. Ano bang signos ito? Mukhang masamang pangitain ito ah. Sambit ng isang matandang babae na isa sa mga kaanak ni Premo. May angkan marahil ng halimaw ang mapapangasawa ni Premo kaya ganito. Wika naman ng isang kasama nito. Narinig lahat iyon ni Amelia, kaya nasaktan ito sa narinig. Bigla niyang naalala si Eros. Wala nang iba pang pwedeng gumawa nito, kundi ang binatang engkanto na lubos na nahumaling sa kanya. Hindi talaga siya nito titigilan, at maging sa araw ng kanyang kasal ay nagtatangka pa rin itong manggulo. Hindi na ito makalapit sa kanila ni Premo, kaya sa ibang paraan ito gumagawa ng eksena. Ayaw marahil nitong matuloy ang kasal nila, kaya nito ginagawa iyon. Nang hindi na makatiis si Amelia, ay lumabas na siya sa bridal car at nagsisigaw sa galit. Alam kong ikaw yan, Eros. Harapin mo ako. Ano ba? Bakit ba ang hirap mong paintindihin? Tigilan mo na kami ni Premo. Kakasal na kami at wala ka nang magagawa. Kaya dapat mong intindihin at tanggapin na lang ang lahat. Sigaw niya. Nagbulungan ang mga taong nakapaligid kay Amelia. Samantalang biglang tumigil ang napakalakas na hangin. Mas lalong nagulat ang mga tao habang nakatingin kay Amelia. Muli na naman ang mga itong nagbulungan. Saktong lumabas si Premo mula sa simbahan. Nilapitan ito si Amelia at niyakap. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong nito sa kanya. Oo, mahal. Hindi pa rin tayo tinatantanan ni Eros. Sambit niya. Hindi tayo magpapatinag sa engkantong iyan. Alam ko na mas makapangyarihan ang Diyos, kaya hindi niya tayo kaya. Lalong hindi niya tayo mapaghiwalay kahit kailan. Sagot ni Premo. Tinawag na sila ng nag-organisa ng kasal, kaya iniwan na ni Premo si Amelia sa labas dahil mag-uumpisa na ang kanilang kasalan. Naging matagumpay iyon sa kabila ng lahat. Kahit pa pinagbubulungan sila ng ibang naroon, ay wala silang pakialam. Sa labas ng simbahan, ay hindi inaasahan ni Amelia na naroroon ang mag-asawang Lolo Cristoto at Lola Sima. Naramdaman ng mag-asawang presensya ng engkanto, kaya mga ito ang gumawa ng ritual para maitaboy ito. Saktong palapit na sana ang mga ito kanina kay Amelia matapos maitaboy ang elemento. Ngunit tinatawag na sila upang pumasok, kaya inintay na lamang nila na matapos ang kasal. Dito talaga kami laging nag-aalay ng dasal tuwing unang Biyernes ng buwan. At saktong dito pala tayo muling pagtagpuin ng kapalaran. Saad ni Lolo Cristoto. Oo nga, Lolo Cristoto. Sumama na lang kayo sa amin sa reception ha. Para naman kahit papaano ay makadalo man lang kayo sa kasal ko. Wika ni Amelia. Hindi na siguro, Ineng. Alam mo, hindi sana ito ang tamang panahon, pero
Tingin ko, wala na ring ibang pagkakataon. Kaya ngayon ko na ibibigay sa iyo to ha. Baka kasi wala nang oras. Wika ni Lolo Cristoto. Anong ibig niyong sabihin, Lo? Hindi ka isang ordinaryong tao lang, Amelia. May kakayahan ka na kailangan mong madiscover. Tulad ng panggagamot. Kaya kalapitin ang elemento dahil doon. Kaya ibibigay ko sa iyo ang mga gamit na ito. Puntahan mo lang ako kung handa ka ng turuan. Kung hindi man ako, ay itong asawa ko ay marunong din naman. Kaya pwede kanyang turuan. Mahabang litanya na matanda. Wala sa sariling tinanggap niya iyon at nagpasalamat. Matapos na mga itong nagpaalam, ay pumasok na ang mga ito sa simbahan. Magulo ang utak niya habang papunta sa reception. Tsaka mo na lang iisipin ang bagay na yan, mahal. Mag-enjoy muna tayo sa ngayon. Araw ng kasal natin eh. Saad ni Fremo nang mapansin ang pananahimik niya. Tumango siya at ngumiti. Matagumpay na nairaos lahat at pareho silang napagod pagkatapos ng kasiyahan. Walang pagsidla ng tuwang nadarama nilang mag-asawa. Wala nang eros pa ang makapanggulo sa kanila. Napagpasyan na din ni Amelia na puntahan ang mag-asawang matanda. Sinapartahan naman siya ng asawa at sinamahan pa siya nito. Mabilis siyang natuto dahil likas na daw na sa kanyang dugo na ang pangkaraniwan na iyon. Napag-alaman ni Amelia na ang mga ninuno niya ay may mga albularyo din. Dahil sa taglay niyang kakayahan sa pagtaboy ng masamang elemento, ay hindi na muling nakapanggambala pa si Eros sa kanila. Makalipas rin ng 3 taon, ay binayayaan sila ni Premo ng isang magandang anak. At iyon ang higit na nagpatibay sa kanilang pagsasama. Naging tahimik na ang kanilang buhay. At sa hilip na pagiging guro ang tatahaking daan ni Amelia, ay pagiging manggagamot na ng mga di pangkaraniwang sakit na hindi kayang gamutin ng mga nag-aaral ng agham sa medisina. Suportado pa rin lahat ng ito ni Premo at sobrang ipinagmalaki nito si Amelia sa lahat ng mga kaibigan at kapamilya nito. Sadyang mahiwaga ang buhay. Kaya laging magmatsyag at maniwala sa bulong ng isipan. Sa ngayon ay wala na silang balita kung nasaan na si Eros. Dahil sinubukan itong tawagin ni Amelia sa pamamagitan ng kanyang isip, ay hindi na ito nagparamdam pa. Baka mamaya ay nasa likod bahay niyo na at sinisilipan ka o di kaya ay mahuhumaling sa hubad mong katawan. Wakas! Maraming salamat po sa hindi makakalimot mag-comment. Alam nyo na yon.